Salamat. Hindi nagpapaubayang oras. Nais kong dalhin kayo sa pangangaral sa araw nito. Nais kong mapumuna ang bawat isa. Di tayo papaligo-ligo. Nais kong pakita mo ang ating pamagat sa ating pangangaral ngayon sa araw nito. Kanina, naumpisa ng ating kapatid, Brother Richard, ang tungkol sa measurement, pananampalataya, na kailangan makita natin ano nga ba ang kalagayan natin sa pananampalataya. Dahil nga tayo mga tinawag at tiniring ng Diyos, dahil mayroong espesyal na nais ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. So, meron tayong gampanin. Yun talaga ang main purpose ng Panginoon sa atin. So, ang ating tatalakayin ngayon, ikukunikta ko na lamang sa kanina, add to your faith the work of righteousness. Nang simula nang tayo tumanggap ng pananampalataya, hindi po sapat yun para manatiling dun lang tayo. Na maniwala tayo, ang paniniwala ay bahagi ito ng pananampalataya. So, ang aking pamagat ngayon, i-add po natin, idagdag po natin ang paggawa. Diba kanina? Ulit yung kanina, gampanin or ministry ng bawat isa sa atin. Ministry means the work or yung gampanin, paggawa ng bawat isa sa atin. Add to your faith the work of righteousness. Dahil pag hindi natin ito idinagdag, dahil ito ay wala tayong ibang choice, wala tayong ibang option dito. Kailangan ito ay magampanan natin at magawa natin ito. Pang sa sarili natin kakayanin, hindi natin ito magagawa. Kundi tayo isusuko natin ang ating sarili sa bawat aspeto ng ating buhay sa Panginoon. Hilingin natin ang kanyang tulong at gabay. Dahil alam ng Panginoon ang ano ang kalalagayan natin. Bagamat meron tayong mga sariling tinataglay na abilidad, yun ay nais ng Panginoon ipagamit sa atin. Amen ba, mga kapatid? Nag-umpisayo, kapatid, sa gusto kong tignan. Salamat sa kapatid kanina. Brother Richard, nag-aalala ko, baka ako hindi dumugma. 2 Peter chapter 1, bago tayo manalangin, verse 5 to 11, nais kong basahin muna ito. Oo, at dahil dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kalaman. So higit sa lahat pala, bago natin magampanan ang mga bagay sa pananampalataya, ang kaunahan ay ang kaalaman. Di ba? Ang binabautismo, ang kinakailangan mabatid niya muna kung ano ang kanyang kakaharapin, kung ano ang kanyang gagawin, dahil ang pananampalataya, ang paniniwala sa pananampalataya, ito ay bahagi. So, ang kaalaman, ituloy mo. Malay mo, kapatid. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. So, narinig natin kanina, ang kaululang binanggit ating kapatid ay ang pagtitiis. So, ang pagtitiis na ito nating gagampanan ay ito'y bahagi ng kalooban ng Panginoon. At sa pagtitiis ay kabanalan. Ito po pala ang sukli. Dahil kung hindi tayo maging banal sa harapan ng Diyos, ay wala po tayong chance na makakasama niya doon sa kanyang kaharian, kundi sa ikatlong langit. Kung saan naroon ng Panginoon, doon niya tayo inaanyayahan na makasama natin ng Panginoon. Amen ba, kapatid? Ituloy mo. Verse 7, hindi magpapaliguloy ang oras. Ang kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So, ito pala ang dapat nating gampanan. Kung dati tayong hindi umiibig sa kapatid, magsimula na po nating ibigin. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kung iniibig mo ang iyong sarili, ay ibigin mo rin ang iyong kapwa. Minsan nawawaglit ito sa ating kaisipan. May galit, may puot, kung ano pa mang hindi natin, naiinis tayo sa kapwa, binabawal ito ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan tayo may gawing pagtitiis. I-apply natin ito. Magsimula na tayong magbago. Minsan naiinis talaga tayo. Ako nga, minsan ganun ako nung unang panahon. Nung binata ko, gusto ko, ang mag-aalam sa akin, gusto ko sapukin ka agad. Kung maaari, bariling kita, patayin na kita. Ganun yung naging ugali ko nun.
Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Verse 8. Verse 8 mo, kapatid, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. So, kung pinagsisikapan pala nating matupad, magawa ito, may apply sa ating buhay, hindi naman pala tayo pababayaan. And God sees our desire. Ang ating mga pagnanasa ay nakikita ito ng Panginoon dahil walang hindi nalilingid sa mata sa paningin ng Diyos ng bawat isa sa atin. Kasi kung ano yung ninanasa ng puso, nakaputihan ang nais mo, may paglingkod mo ang iyong sarili sa Panginoon. Luluubin ito ng Panginoon, tutulungan tayo. That is the predestination. Yun ang purpose ng Panginoon sa atin. Itinalaga yun para gawin niya para sa atin. Dahil tayo yung mga tinawag at tinira ng Panginoon. May mga kapatid? Verse up to 11, tuloy-tuloy. Sapagkat yung wala ng mga bagay nito ay bulag. So kung wala ka pala nito, kung wala kang mga mitiin sa buhay tungkol sa paglilingkod sa Panginoon o may apply mo ang sarili sa paggawa sa spiritual na bagay, makikita natin ang ating sarili. Tayo pala ay bulag sa spiritual na kalalagayan. Na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Tuloy. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo sa mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo mga titisod kailanman. So nandoon ang backup ng Panginoon sa atin. Tanyo mga kapatid, simula nang isuko natin ating mga sarili, nang tayo ay magpabautismo, yun ang unang hakbang upang makamtan natin ang kaligtasan, upang matanggap natin ang biyaya, at tayo ay nang tayo ay sakupin sa kaharian ng Diyos. Tayo ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba, sinabi doon, sinabi ni Nicodemo, nang tanungin na si Jesus Christ, paano kumakamtan ang buhay na walang hanggan? Sabi niya, kailangan maipanganak na muli. Maliban na hindi ipanganak sa tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So that is the very methods, that is the very way of God na kailangan tayo makapasok sa kaharian ng Diyos upang tayo ay sakupin ng Diyos. Kung hindi mo maisusuko ang sarili mo doon, mananatili ka sa dati mong pagkatao, mananatili ka doon sa labas. Na ang nagahari sa labas ay walang iba kundi si Satanas. At kung ikaw ay hahakbang, susuko natin ang ating mga sarili sa unang pagkakataon na ibibigay mo ang sarili mo na magpapabotis pa sa tubig. Dahil ang kapanganakan sa tubig ay kapanganakan sa Espiritu. Dahil ang kapanganakan sa tubig ay literal. Ngunit kung titignan natin na maigi, yun ay kapanganakan mo sa Espiritu dahil yun ay katwiran ng Diyos na nais patupad ng bawat isa sa atin. Nakukuha niyo mga kapatid? Kung hindi ka dadako doon, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. And you will never get inside the kingdom of God. Nakukuha niyo siguro yan. Tuloy mo, verse 10, 11. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Di ba, binabigat dito, ang pagpasok sa kahariang walang hanggan. Di ba yun ang sabi ng ating Panginoon Jesus? Kung hindi maliban na ipanganak sa tubig, bautismo sa tubig, literal na bagay, simpleng bagay, pero mayroon siyang sinabing karugtong na salita, ipanganak sa Espiritu. So yun ang pagkakataon mo na makapasok ka sa kaharian ng Diyos at ikaw ay pagharian ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Tayo ay pinaghaharian ngayon ng Diyos. Ang gahari ngayon ng Diyos sa kanyang iglesia. So we are belongs to the church. We are members of the church. So yun ang require sa atin. Siguro ang kuya mga kapatid, nag-umpisa pa lang ako. Baka matapos tayo dito alas 2. Pero sisikapin ko. Kaya napakasarap na marinig natin kung anong biyaya ng Panginoon sa atin. Pwede ba tumayo tayo, manalangin tayo? Ama namin Diyos na badala, mali kami narito nagkatipol
At muli kami nagpapasalamat sa biyayang ito na muling nagawa namin ito, Panginoon. Hindi sa sarili naming kagustuhan, kakayanan. Nagpapasalamat po kami dahil taglay pa rin namin ang kalakasan ng aming physical, lalo sa spiritual. Makikita mo na ang bawat sa amin na maraming pagkukulang at makainaan, Panginoon. Lord, aming sinusuko sa iyo sa oras na ito. Na kami ay higit mo po, Panginoon, na itayo sa pananampalataya, palaguin sa pananampalataya, turuan, gabayan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa unan ng aming mabuhay, kung paano kayo maglilingkod sa iyo, Panginoon. Patawarin kami muli sa mga maraming nagawa naming hindi mabuti, mga kaisipan, mga haka ng sarili naming kaisipan, mga kaisipang hindi ito umaangkop sa iyong katuwiran po, Panginoon. Patawad pong muli, O Diyos. Kaya muli, Ama, pinasasalamatan ka namin muli sa araw na ito na kami nagkatipon na. Inihiling po namin na kami ay magkarapat dapat ngayon sa iyo, Panginoon, dahil kung paano sinabi mo, na kung saan mas sa 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay pumapagitna. So, ibig lang sabihin po, Panginoon, ang iyong presensya ngayon narito. Muli, Ama, salamat. At ang iyong lingkod po, Panginoon, nasa likod ng pulpito, Ama. Inihiling ko po, Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang makita ng bawat siya. Maraming pong salamat, aming pinagkakadilawang lilipasan na oras, purihin ka at sambahin ka sa nagilang pangalan. Tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Everybody says amen. Makaupo ang lahat. Mapo ang lahat. Mag-i-start na po tayo. 2 Corinthians chapter 10, verse 7. Yan. Sabi po pa dito, minamasdan ninyo ang mga bagay, dito ay mag-uumpisa sa 2 Corinthians. Ito yung pangungusap sa kasulatan ito na sinulat, pinangusap ni San Pablo habang siya ay wala. Sabi niya, minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya kay Kristo ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paanong siya ay kay Kristo. Kami naman ay gayon din. Yun ang pangungusap ni San Pablo sa mga unang Kristiyanong unang panahon sa Corinto. Bagamat siya ay wala, pinadala niya ang alalahanin at pangungusap nito. Na sa kalalagayang, sa pananampalataya, may nakita si San Pablo. Gusto ko itong umpisan sa verse 1 para mas lalo natin maintindihan. Tiisin lang natin, kapatid, para mas lalo natin maintindihan. Verse 1, Sister Ann, hindi yan. 2 Corinthians, chapter 10, verse 1. Ayan. Para mampisa natin. Gusto ko lang maging malinaw ang tatalakayan. Ayan. Ako ngang si Pablo ay namamanhik sa inyo alang-alang sa kaamo ang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo, ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Pinakikita dito sa kasulatan ito na San Pablo ay hiwalay. Siya ay maaring nasa ibang lugar kasi nakulong sa San Pablo. Maaring nandun siya sa kulungan at nagpadala siya ng mensahe doon sa Corinto, sa mga mananampalataya sa Corinto. Tuloy mo, verse 2. At, oo, ako'y namamanik sa inyo upang kung ako'y naharap, so, ay huwag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasiyak kung ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin, nawari kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Ano ba ang ibig sabihin dito ni San Pablo? Na kanyang ibinabahagi ang usaping ito. Na sinasabi niya doon sa mga Korinto, sa mga mananampalataya, na nagbibigay siya ng pagpapaliwanag. Na kasi merong ginawang pag-inisip na iba ang mga mananampalataya sa Korinto. Sabi dito, wari kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Ano ba ang ibig sabihin dito? Na ang ayon sa laman, maaaring kung sila alam nila na si Pablo ay apostol, mga ngaral ng ating Panginoong Hesus. Maaring isipin ng iba na pwedeng gawin ang puwersahan, di ba? Kung maaring nga lang sana. Puwersahin natin ang tao, maligtas lang. Pero hindi ganon si San Pablo. Kasi minsan yung mga iba, akala nila, doon sa mga unang panahon, gumagamit si San Pablo ng ibang paraan.
Walang ibang paraang ginamit o ginawa sa San Pablo, kundi sundin ang kalooban, ang utos ng Panginoon sa kanya, ang ipangaral ng Ebanghelyo. Walang ibang ginamit San Pablo. Pero yung iba, nag-iisip na ng ibang kaparaanan, baka gano'n ang ginagawa ni San Pablo. Nagkakamali sila. Kaya gusto ko lang talakayin ito. Verse 3. Ito'y may kinalaman sa atin. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. So, nandoon yung pagpapaliwanag ni San Pablo. Bagamat sila ay nasa laman bilang tao, lumahakbang, lumalakad, bumupunta kung saan upang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa ating kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. So, yun ang ipinapaliwanag niya. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Hindi kami nagkikipaglaban ng ayon sa laman. Di ba? Ang labanan ayon sa laman, pwede magbarilan, magsuntukan, kung ano-ano pa. Pero hindi ganon ang pinaliliwanag ni San Pablo. Dahil iisa lang ang misyon niya, ang may pangaral, ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaso yung mga iba, makikitid ang isip, nag-iisip ng kung ano-ano. Mga haka sa puso, katulad natin. Maraming haka. Maraming kaisipan, mga doubtness, pag-aalinlangan. Hindi natin i-deny sa atin yan. Ituloy mo, verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarang gimaba ng mga kuta. Paki-English nga, kapatid. Yan. For the weapons of our warfare are not carnal. Ang ibig sabihin carnal, itong laman. But mighty through God to the falling down of strongholds. Pakitagalog uli. Gusto ko lang may explain ng ito. Ang ibig lang sabihin nito, ang ginagamit ng sandata o paraan ng ating kapatid na San Pablo ay yung pangangaral, yung pagpapaliwanag, yung kaalaman, yung utos ng Panginoon sa kanya upang mamulat ang aabutan niya ang makaririnig para tumanggap ng biyaya at kaligtasan. Amen ba, kapatid? Yun ang niya. Yun ang sandata niya. Ang kapangyarihan ng Diyos, dahil tumanggap siya ng kapangyarihan, dahil dati naman, wala siyang alam. Nang makausap niya ating Panginoong Hesus, nabulag siya na 3 araw, pagkatapos ng incident na yon, ng event na yon, namulat siya. At hindi na siya naging pariseo o manguusig ng Kristiyano. At nabago siya sa kapangyarihan ng Diyos. At ganoon din tayo. Bagamat meron tayong, may mga nahuli, pero may mga naunang nahuli. May mga nahuhuling nauuna. Maaring ganang mangyayari sa atin. Huwag kaya ako mag-isip na nahuhuli kayo. Nangunguna kami. Mga kapatid, nasa hula din yan. Ang pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa bawat isa sa atin kung tayo ay sumasagana. Kung nai-improve nga ang ating pananampalataya. Ang gamit niyang sandata ay kapangyarihan upang gumiba ng mga kuta. Alin ba? Bakit ba kailangan niya makipagbaka o makipagyera o kailangan niya ng sandata? Ang sandata niya, alam natin, ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ano yung sabi? Gumiba. Yung mga strongholds. Halimbawa tayo. Dati tayong chismosa. Pag nakarinig ka ng Ebanghelyo, ay masama pala yung maging chismosa ako. Nagmamaritis. Doon nababago. Nagigiba ngayon ang buhay mo. Hindi ko na pa ito magagawa. Diba? Nababago tayo. Ginigiba ito ng salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin doon. Gumiba ng mga kuta. Kung pinamamahayan tayo ng mga masamang espiritu, ito'y gigibain. Sisirain ng salita ng Panginoon. Siguro nakukuha nyo, mahaba ako tatalakayin natin, mga kapatid. Ano ba tayo? Tuloy mo, kapatid. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Tingnan mo, yung mga kaisipan nating mali. Minsan nagsasabi tayo, tama, siguro ang gawin ko, maging mabuti ko, mabait naman ako, matulungin naman ako.
Pero ang lahat ng mga mabuting gawa mo, yan ay sa harapan ng Diyos ay isang basahan lamang. Tandaan nyo yan. According to the prophet Isaiah. Isang basahan lamang ang gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Ano ang nais ng Panginoon sa atin? Tayo ay maglingkod sa Panginoon. Gawin natin kung ano ang pagkakatawag sa atin. Hindi ko na ulit-ulitin nyo. Kanina, ulit-ulit yan. Sabi dito, malingha ka at ng mga bawat bagay na matayog na namamataas laban sa karunungan ninyo. Tingnan nyo. Meron mga taong ganoon. Tama na yung nagbabasa ako ng Biblia. Hindi ko na kailangan maging one member of the church, maging kabilang sa iglesia. Kapatid, hindi tumawag ang Panginoon na pang-isahan lang. Tinawag niya, nagtawag siya ng individual para ilagay niya sa iglesia para maging kapakinabangan ka, maging isa ka sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Amen ba, kapatid? Sabi dito, mga matatayog na mga kaisipan, may sariling mga reasoning. Magagawa tayo ng mga rason sa ating mga sarili, kailangan ayon sa katwiran ng Panginoon. Kaya kailangan natin itong tingnan, rikisahin, i-word test natin ang ating ginagawa. Laging merong ganun, may sukatan. Susukatin din natin ang ating mga sarili. Kung ito nga ba'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Hindi madali ang maging Kristiyano. Totoo yan. Sabi dito, nagmamataas laban sa korona ng Diyos. Kasi may mga taong ganun. Na, yung kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, ayaw. Hindi, okay na to. Yung gusto niya, yung gusto niya. Okay naman ako, okay na to, tama na sa akin to. Ganun yung mga pagmamataas ng tao. Marami dyan, alam ko. Bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Nakakaano pa. Nakaka-impluensya pa. Diba? Nakaka-impluensya na yung ganong ugali ng mga tao na nagmamarunong, lumalaban sa krono ng Diyos, nai-impluensyahan pa yung iba. Sabi dito, bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Diba? Yung mga tao minsan walang alam, nag-iisip. Pag narinig, wag na dyan, wag kang dumalo dyan. Wala yan. Kasi ano lang yan, ganito, ganyan. Kasi wala ngang alam. Diba nag-umpisa tayo? Ang pinakaunang kailangan malaman, ang kaalaman. Nabibihag pa, na-impluensya pa, na dapat sana makakarinig ng, pwedeng dumalo, makarinig ng mga aral. Na mabubulangan ng isang wag ka na dyan, wag ka nang sumama dyan. Mapapagod ka lang dyan. Minsan, inaabot ng alauna dyan. Gutom-gutom ka na. Yun ang mga, alam niyo na. Tuloy, mga kapatid, kung napakahaba nito. 7. At nakahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung magaganap na ang inyong pagtalima. So, kung yun pala ay maganap na sa atin, kung yun ay ang karakter na natin, yun ay paghahanda sa atin. Kailangan may handa tayo upang gamitin sa paghihiganti to revenge sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. So, hinihintay pala tayo na yung karakter natin ay nandun na maging kung karapat dapat ka na sa Panginoon. Gagamitin ang bawat isa sa atin. Yung ministry ng bawat isa sa atin, magagamit na. Ako, naglilingkod ako sa Panginoon, ganito, magpapatutuo ko na. Habang hindi ka nagpapatutuo, meron ka pang kulang. Yan ang hanapin natin. Sukatin natin yan ating mga sarili. Baka, hindi ko naman sinasabi, madalian ito. Alam ko na marami ng taon na nag-umpisa tayo dito, pero alam ko na iba-iba ang sukat natin. Pero darating ang bawat isa dyan, dahil yan itinalaga ng Panginoon yan upang gawin sa bawat isa sa atin. Para gamitin
kung tayo ay karapat-dapat na sa pagtalima. Hindi ka maaaring dalhin sa gera, sa labanan. Kung hindi ka magdadaan sa matinding pagsubok. Di ba? Pag military ka, ang iba nga, pag bumasok sa training sa military, lalo na yung Marines, sabi niya, mabuti pa hindi na lang ako pumasok sa Marines. Mahirap talaga. Ganun din sa Kristiyanismo. Kailangan itong ginagawa natin, mga pagtitiis na to, upang subukin tayo ng Panginoon. Bigyan tayo ng mga aral, ihanda tayo sa pagtalima, sa totoong labanan sa pananampalataya. Nakuha niyo mga kapatid? Gusto niyo ba yun? Puro yata ayaw kayo. Sabi naman kayo ng, Amen! Gusto ko yan. Amen. Thank you, Lord. Tuloy mo na. Saan na tayo? 2 Peter na tayo. 2 Peter chapter 1. Ayan. Sabi dito, ito yun. Sabi dito sa verse 10, minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha. Paki-English nga, kapatid. Simple natin ng English. Sabi dito, you look on things after outward appearance. If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself. Think this again. That as he, Christ, even to the hour, even so are we in Christ. Tagalogin natin, ulit-ulitin natin para sa nalan na maintindihan. Malalim kasi ang Tagalog dito. Minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong mukha. Ibig sabihin, yung outward appearance natin, parang nakukontento na tayo doon. Sa pagdalo, sa pagsimba. Pero ang mga sigit sa lahat, yung inward experience natin. Yung inner being natin. Yung soul natin na nasa loob ng katawang ito. Hindi lang bigyan natin ng halaga ang katawang panglabas. Na, halimbawa, linggo. Hindi na lang ako magsisimba. Mabuti pa pumunta ako ng Naga. Magpunta na ako sa Robinson. Maglakad-lakad. Baka makakita pa ako ng, kung binata ka, makakita ako ng dalagang maganda. So, ipinaprioritize niya yung panlabas niya. Pero yung pangloob, di ba? Ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang salita ng Panginoon. Pag hindi ka kumain, siguradong mamamatay ka spiritually. So, napakahalaga na bigyan natin ng kahalagaan ang taong pangloob. Huwag lang yung panlabas. Maraming bagay, maraming gumawa ng isa-isain natin, pero mahaba. Nakukuha niya siguro yan. Sabi niya, sabi dito, kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya kay Kristo, bagamat nagdadalo ka sa outward physical na katayuan mo sa buhay, tingnan natin, dili-dilihin natin, isipin natin, tayo ba'y karapat dapat sa Panginoon? Sa ating kalalagayang ito? Sabi dito, dili-dilihin. Sabi dito, pag in English, paki-English mo nga, parang sila lang, sabi dito, let him of himself think, isipin, this again, that as he is Christ, even so are we in Christ. Isipin kung tayo nga ay kabahagi ng ating Panginoon Hesus. Mga kapatid, yun ang nais dali ng Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon na tayo ay masigit na umunlad sa pananampalataya. Bagamat bumibigat ang mga narinig natin ngayon, yun ay kapakinabangan at yun ay biyaya ng Panginoon sa atin. Dahil nais ng Panginoon ay handa tayo sa talagang labanan. Dahil ang unang kalaban natin ay ang ating sarili. Amen ba? Kapatid, nag-umpisa pa lang. 2 Peter chapter 1, 5 to 11. 2 Peter na tayo. Bahala na kung hindi na maubos. 2 Peter na ba yan? 2 Peter chapter 1. Yan. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap,
ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Add to your faith ang kagalingan. Ano ba ang kagalingan na dapat nating makamtan? Una, ang malaman natin ang kalaman, ang katotohanan. Kaya mga kapatid, sabi nga dyan, magpuyat, be watchful and pray. Umingi ng karunungan. Dahil hindi ito basta-basta. Yun ay rini-require sa atin ng Panginoon na tayo ay mag-aral. Hindi lamang tayo ay makinig dito, pagkatapos na makinig, tapos na. Magkaroon kayo ng bahagi sa inyo sa pag-aaral sa inyong bahay. Kahit konti maiipon yan. Buong sikap ay bahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. So, ulit ko yan. Dahil sa totoo, nag-umpisa akong nag-aral, self-study at the age of 55. Nung nandun kami sa Iriga, nasa ibang simbahan kami, 16 years, bali 7 years na nasa abroad ako. Wala naman ako natutunan. Pero dinala ko ng Panginoon sa matinding pag-aaral, self-study. Sa bahay, tinambakan ako ng libro, puro English. Sabi ko, ang hirap naman ito. Kung kailan ako tumanda, saka ako dila ng Panginoon sa ganitong gawain. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Gayahin niyo kami mga fivefold ministry dito. Dahil kung ano ang sukat ng bawat Diyos sa atin, alam ng Panginoon yan. Tuloy mo, verse 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at pagtitiis ay ang kabanalan. Tuloy-tuloy mo na lang, tuloy-tuloy. Nabasa na natin kanina yan. Huwag na binasa natin kanina yan. Pumunta na tayo sa 2 Peter. Ay 1 Peter na lang. 1 Peter chapter 4, umpisa 16, kasi binasa natin kanina na. Magtitipid tayo ng oras. 1 Peter na lang, 1 Peter yan. Chapter 4, sabi dito, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ano ba ibig sabihin magbata? Gumawa. Ipaglingkod ang sarili. Kasi itong salita dito sa King James talagang magbata. Katulad ng ating Panginoong Hesus, nagbata siya. Pinasan niya ang kanyang krus. Yun ang ibig sabihin ng magbata. Nagsakripisyo. Sabi dito, kung isang tao ay gumawa, i-convert ko na lang, gumawa, na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya. So, kung kayo pala ay magbabahagi, gusto niyo magtistego sa kapwa ninyo, huwag kayong mahiya. Nasasabi niyo, kaya ako nagpapalda ng ganitong mahaba, kasi yun ang gusto ng Diyos sa akin. Kung nakita naman kayo naka-short pants, nakita ng singit nyo, kaya ito ginagawa, dahil ito ang gusto ng diablo sa akin. Sana huwag niyong may dako ang sarili nyo sa ganun. Magpapatutok kayo sa Panginoon. Kaya ako nagpapalda ng mahaba, kasi yun ang utos ng Diyos sa akin. Amen ba? Kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kaya ganun ang ginagawa natin. Nag-iingat tayo. Ako sa totoo lang, sobrang ingat ko. Bakit? Nasanay ako ng mga panahon, kahit saan ako pumunta, alam akong manginginom, alam akong ganito, ganyan, yung dating karakter ko. Pero salamat sa Panginoon, at meron akong lakas para labanan ng mga ito. Kaya nakikipag-away ako sa gawa ng sanlibutan. Hindi pa doon natatapos ang gawain ko. Kailangan mapaglabanan ko ito. Siguro nakuha nyo, ang bawat sa atin ganun. Tuloy mo? Up to 19. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bayan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Ang paghuhukom pala, bagamat nagtakda ang Diyos ng isang araw sa paghatol, sa paghuhukom na magaganap, merong nagaganap ng paghatol. Sino bang hinahatulan ngayon? Tayo. Tayo mga inirang at pinili ng Panginoon. Dahil sinabi dito, pasimulan ng paghuhukom sa bayan ng Diyos. Hindi ba ito ay makikita natin, ito ay bahay ng Diyos.
Itong pinagtitipunan natin ito, dito tayo kinakatagpo ng Diyos. Siya pumapagitna sa atin. At sinasabi sa kasulatan, na bahay ng Diyos. Salamat! At tayo nakapasok sa bahay ng Diyos. At doon, laging ginagawa ng Diyos na tayo ay pagharian. Di ba? Di ba ganon? Pag merong ginagawang pagtawag ang kaharian o isang hari, iniipon niya ang mga tao. Bago maipon yung tao, may trompeta nung unang panahon. Tut! Para lumapit ang mga tao, para upang makinig. Oh, yan, mga ano lang yan, ha? Yung ano pa. Pero ako, nung bata ako, nung grade 1 ako, kasi lumaki ako, grade 1 sa pili. Pag merong i-announce ang local government o munisipyo, yung taong, pupunta doon sa kwan, may drum, yung drum, yung pala, mag-a-announce. Sabi, mayroong meeting sa ano ba yun? Sa plaza. O kayo mga tao pupunta doon. O ganun din tayo. Kaya pupunta tayo dito, iniipon tayo ng Panginoon, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Para patulogan ang kanyang trompeta. Ano ba ang kanyang trompeta? Ang kanyang mga aral. Ang mga aral na pakikinig natin, yun ang trompeta. Yun ang pakakak. Kailangan patunugin ang pakakak upang lahat ay makarinig. Ang lahat ay mabuksan ang tenga. Mahina pang dinig mo, gagamitan ito ng trompeta para mas lalo natin higit na maintindihan. Nakukuha niyo mga kapatid? Simpleng aral lang tayo, pero napakahalaga nito. Tuloy. Ay, tapusin natin. Ibalik mo uli. Sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang ukas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Tignan niyo mga kapatid. Pinakikita din ang kaibahan. Dalawang grupo ang tao, dalawang klase ang tao dito sa mundo. Hindi, ilagay na natin ang sarili natin ngayon na tayo ay inahatulan na ngayon. Di ba? Mabuti nga, walang isa-isa dito. Kung sa ibang church dito, merong tutumbukin niya, ikaw Joshua, anong ginawa mo kahapon? Meron ka na naman ganito. Nag-text ka na naman dito sa text mo. Merong sinasabing kalaswaan. Mabuti nga dito, maingat kami na hindi nagsasaway ng gano'n. Di ba? Pero sa ibang church, meron talagang tutumbukin ka, ikaw. Ganito naman yung ginawa mo. Marami nangyayari dito niyan. Pero ako, wala ako. Cool lang ako. Sa una lang ako nagsasalita. Pero nare-relax na lang ako. Bahala ng Panginoon. Merong tumatakas. Merong tumatakas sa utang. Talaga naman, oh. Jesus Christ. Ginaya mo na yun. Tuloy. Ano kaya ang wakas ng mga wala na hindi tumanggap ng biyaya? Balik mo nga uli. Ay sabi dito, Tagalog na lang. Yan. Ano kaya ang wakas sa pagdating ng panahon? O kaya dumating ka na sa kamatayan mo sa physical? Ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima? Ang ibig sabihin ng hindi nagsisitalima, hindi nagawang sumunod, hindi nagawang magsikap. Ay, hindi niya mga kapatid. Ang pagsisikap ay bahagi ng kalooban ng Panginoon. Bahagi ito ng katwiran ng Diyos sa atin. Pero kung minsan hindi natin ito pinapahalagahan, naging kampante na lang tayo. Okay, kasi ganito, busy ako sa trabaho, ganito, okay lang. Naniniwala naman ako. Ulitin ko, ang paniniwala ay bahagi ng pananampalataya. Pero hindi yun sapat. Kuha niyo siguro. Sige, tuloy mo na. Ano kaya ang wakas? Ano kahantungan? Ano ang katapusan ng buhay ng bawat sa atin? At kung ang matuwid ay bagyan ng makaliligtas, tayo nga, pinabanal na.
Paano tayo naging banal? Kasi pinatawad tayo sa kasalanang orihinal. Na dati naman ang kalalagayan natin tayo ay mga patay sa espiritual na kalalagayan. But then when God came and He redeemed us from our sin. He redeemed us by His own blood, sa Kanyang dugo. Kaya nalinis tayo, naging banal tayo. Magpapatuloy ba tayo sa kalikuan na walang kahalong pagsisikap? Ibabalik ba natin ang ating sarili sa dating katauhan? Pagsumikapan natin, mga kapatid, sa kabila ng lahat ng mga kahinaan ito. Dahil hindi magpapabaya ang Panginoon sa atin. Dahil itinalaga ito sa atin, and God predestined us to save, to inherit the kingdom of God. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Tuloy mo, kapatid. Kaya ipagkatiwala naman ng nagbabata sa tayong magsasakripisyo, nagsisikap, ipagkatiwala natin. Bakit natin ipagkakatiwala ito? Alam ng Panginoon na kailangan natin ng backup. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanilang mga kaluluwa ay paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Saan tayo magtitiwala? Sa tapat na lumalang. Alam natin kung paano sa Book of John, na kung paano sinabi doon, kung wala ang Panginoong Hesus, ay hindi malalang ang lahat ng bagay. Ang binabanggit dito ang ating Panginoong Hesus, walang iba. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay para bumak-up sa atin. Hindi yung sarili nating kaisipan na pinahiiral natin. Kaya kong iligtas ang aking sarili. Kaya kong gampanan ang mga bagay na ganito, ganyan. Wala tayong kakayanan ng kapatid. Pagkatiwala natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Tuloy. Bibilisan natin kasi kaya pagkatiwala naman ng tapos na yan. Ikon mo na sa verse, sa susunod. Sabi dito ni San Pablo, nang simula nang tanggapin niya ang utos ng Panginoon, hinakap niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Dumating na siya sa buhay niya na nagsabi dito. Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ano bang ibig sabihin dito? Siya'y nagtrabaho ng gusto, dibdibang trabaho. Kung baka sa nag-aaral, ako'y nag-aaral ng maigi. Sinikap ko ang pag-aaral upang ako'y makapasa, maging engineer, kung ano pa, maging arkitekto ka, kung ano ka pa. Mayroong ginawang pagsisikap kung paano ang ating kapatid ni San Pablo ay tumanggap ng kautusan and God ordained him as being an apostle. Anong ginanampan niya? Ang tuparin, ang kalooban ng Panginoon. Ano yung nangyari? Nakipagbaka siya. Yung pagtitiis, ginampanan niya. Kung ano mga mga pagtitiis na ginampanan niya, hindi natin alam kung anong hirap ang pinagdaanan niya. Pero ano sabi niya? Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Kapatid, walang iba tayong Diyos, kundi ingatan din natin ang pananampalataya ating tinanggap mula sa ating Panginoong Hesus. Alangan naman na bautisawang ka, naging membro ka ng simbang ito, nakarinig ka ng 1,000 salita ng Panginoon, tapos bigla ka na lang aalis. Ayaw ko na dyan, nakakapagod. Doon makikita na hindi ka binhi ng Panginoon. Pero kung binhi ka ng Panginoon, makakatagal ka. Makapagtitiis ka sa lahat ng mga tiising na ating babalikatin o babatahin. Amen, mga kapatid. Continuous, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Tuloy. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon. Na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So this is talking about the second coming of our Lord Jesus Christ.
Doon, makikita natin ang Panginoon harapan, face to face. Pero sabi ni Apostle Paul, sa araw ng hukom, natataan ng kanyang tatanggaping award. Reward. Reward pala. So, merong ganun pala ang Panginoon sa atin. Unang-una, huwag natin isipin, baka pera, hindi. Buhay na walang hanggan. Ang makipiling natin ang Panginoon, na tayo ay maniran sa inihanda niyang lugar na wala ng kasiraan, wala ng sakit, katulad ngayon. Request ko ang aking mahal kong malugaw na ipag-pray. Kasi bukas, maaaring maoperahan na siya. So, ganun talaga. Meron tayong mga tiisip. Uli, sabi dito, hindi lang kay San Pablo, sabi niya, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, we are. Tayo yun. Hinahangad natin ito. Kaya nga lagi natin narinig sa rapture, makakasama ka ba? Sige, taas niya yung kamay nyo. Kung sa rapture nga talaga, makakasama ang bawat isa sa inyo. I-claim dapat natin. Amen! I claim, Lord! Kasi nandoon yung pananampalataya. Kasi yung pag-asa, habang tayo ay nabubuhay, tumatayo sa pananampalatayang ito, nandoon yung pag-asa at babakapan tayo ng Panginoon. Huwag tayo mag-aalinlangan. Dahil yun ang nais, yun ang pangyayari ng Panginoon na tayo ay agawin sa araw ng kanyang pagsalubong sa lapap. Kaya doon, kailangan mabago ang ating kaisipan. Sabi nga ni San Pablo, mag-aliwang kayo sa ganito mga aral. Eh, minsan, pag narinig, ano kaya ka? Kasama kaya ako? Nandun ang doubtness, pag-aalinlangan. Ayaw ng Diyos yan sa atin. Kailangan matatag ang ating loob, ang ating kaisipan, na ako ay makakasama sa pag-araw ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagtangi. Hindi nagtatangi. Ang pipiliin ko lang mga engineer. Salamat kay Jeffrey, engineer. Ako pala, hindi engineer, hindi makakasama. Salamat. Mabuti lang yung mga engineer dyan. Kung namimili ang Panginoon. Sa totoo lang, ang biyaya nasa mga aba, nasa mga tao, katulad natin. Inilaan yun para sa atin. Itinago nga yan sa mga marunong. Kaya, mapalad tayo. Hi, Jesus. Thank you, Lord. Tuloy. Tuloy mo na. Mga kapatid ko, hindi pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutupad ang mga bagay na inaharap. Bago niya na isalatihan ni San Pablo na dumating na siya sa punto na kanyang buhay, nakakaharapin niya na, magpapaalam na sa mundong ibabaw. Ito yung muna na sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring, inabot ko na. Isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likurin ko. Ano ba yung nililimot ang ating kapatid na ito? Yung mga bagay na na-experience niya sa buhay, na dati siyang mamamatay tao, o ano pa, mga masamang bagay na nagawa niya ng dating wala siyang batid kaalaman nang hindi pa siya tinatawag ng Panginoon. Nililimot niya ito. Kasi nagpa-flashback sa kaisipan natin yan eh. Yung mga dati nating ginawa ng masama, bumabalik at bumabalik. Yun ay gawain ng dyablo. Doon ka, gagawin ng dyablo para panghinaan ka. Pero ang hatid sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya nga dumating ang Panginoon sa panahong ito para i-present niya, ibigay niya ang buhay na walang hanggan, ang pagpapatawad. Doon sa Old Testament, ano ang dala? Pag hindi mo nasunod ang kautusan, patay kang bata ka. Ang atin doon, kamatayan. Pero dito, sa atin, ano ang hatid sa atin? Kapatawaran. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang naging tagapamagitan natin. Hindi ko masasabing, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala. Pero meron tayong tagapamagitan. Pero iba na ang ating kalagayan sa ating mga kaisipan. Bagaman nakagawa tayo ng mga bagay na mali, nakukonvict tayo. Ako, ganun ako. Ako, galit ako. Jesus, thank you, Lord. Ikalati pa. Kunti pa.
Ano, verse na tayo? 13 ba yan? 14 at na tayo? Tuloy mo. Ayan. Sabi niya, San Pablo, nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ganun ba tayo, mga kapatid? Dili-dilihin natin. Sabi na sa 2 Corinthians chapter 10, verse 7, ating isipin kung tayo nga kay Kristo, kung tayo nga Kristiyano, kung tayo nga tinawag, kung hinirang ng Panginoon, ating isipin. Meron tayong gagawing ano yan? Word test. Measure. Kaya kanina, yun ang binanggit ating kapatid. O, magkaroon tayo ng pagre-review. I-review natin. Lagi nating, ano kaya? Panginoon. Diba? Ang pananalangin natin, ako nga, sabi ko, sa asawa ko, pag tuwing ako mananalangin, lagi kayong kasama dyan. Hindi ako maaaring malangin, hindi kayo kasama. Dahil, sisihin ako ng Panginoon. Sayang, isa pa ng mga ministro, hindi mo may panalangan ng mga... So, lahat, pinananalangin ko. Kasama ng aking pamilya. Minsan nga, mga pamilya ko, tinatawag ko sa bahay. O, agipon tayo. Meron nang gagawing prayer meeting. Magtutuka ako na. Mabuti nga si, anak ko, si brother nila, nagagamit na. Ikaw maglilid ngayon. Dati kami lang ni Jirik. Baka si Unyok, baka sa sunod, siya naman. So, ganun ang mga nagagawa. Ganun ang conviction na mga may pagtitiis at nais nating sumunod sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang katuwiran. Sige, tuloy mo. So, hindi ito pagmamakupad. So, ibig sabihin ito, meron talagang gagawin. Bibigyan natin ng kahalagahan ito. Hindi yung ibig sabihin, ano kaya, magsimpa kaya ako sa linggo? Ano kaya, di na lang. Maging ano tayo, seryoso tayo. Kasi ang pinaglilingkuran natin, hindi lang presidente ng Pilipinas o presidente ng Amerika. Ang pinaglilingkuran natin, ang may-ari ng buong sanlibutan. Amen ba, kapatid? Ano kaya? Kung si Biden ang kinikilala mong magbibigay sa'yo, bigay kaya sa'yo ang buhay na walang hanggan? Subukan mo, humingi ka kung kaya ibigay sa'yo ni Biden o ni PBBM. Baka sagutin ka, ano ka, sira ulo ka, ako nga rin, nahangad ko yun eh. Di ba mga kapatid? O, tumawa naman kayo. Para naman hindi kayo masyadong maboring. Sige, tuloy mo. Magtiis hanggang sa wakat ay siyang maliligtas. So, hindi ko kayo tinatakot ha. Wala tayong choice. Wala tayong ibang opsyon sa buhay natin. Kundi gampanan natin kung ano ang pagkakatawag sa atin. Kung tinatawag ka, sumunod ka. Sinasabi ko na yan para wala akong pananagutan sa inyo. Dahil sa ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit nabautismo ka na, ay maraming anak ng Diyos nga dun sa langit nung panahon, mga naging demonyo, mga naging fallen angels, dun pa rin. Kailangan nating sumunod. Gumawa. So, nakukuha siya siguro yan. Tuloy. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. O, nangangailangan pala tayo. Huwag niyong sabihin, hindi niyo kaya magtiis. Ito'y kalooban ng Panginoon. Nangangailangan tayo ng pagtitiis. Ay, yun yung inihiling pa nga sa atin, kung mag-aayuno tayo. Isang pagtitiis yan, di ba? Huwag hindi kakakain ng, si brother rin doon nga, may sakit yan, gumaling. Nag-ayuno yan doon, sa gitna ng Sabi ko, mabuti ka pa, kayang-kaya mo mag-ayuno. Ako, isang bis lang ako nag-ayuno, akala ko mamamatay na ako. Yun ay mga tiisin, alang-alang sa Panginoon, kalooban ng Panginoon. Marami nag-ayuno dito. Ayayin mo na si brother yan, talaga ayuno talaga yan. Pero dito, alam ko na kapag ayuno pa lang dito, si brother ito Pero gumaling naman yung sakit niya. Dapat sana, bulok na ngayon yan. Sa sementeryo, gumaling.
Kaya mabiyaya ang Panginoon. Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Alam mo yung mga pangako, hindi na ako mag-iisa-isa. Alamin nyo ito mga kapatid. Ano ba ang pinangako ng Panginoon? Tuloy kapatid, tuloy. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So mga kapatid, huwag tayong urong. Kalooban pala ng Panginoon. Ang magtiis tayo, mga pagsubok na yan, makakayanan natin yan. Babakapan tayo ng Panginoon. Hindi na ako magpapakahaba kasi ang oras napakaigli na. Sige, tuloy mo na. Saan na tayo? 2 Timothy na ba yun? Muli, pagka isang taong matuwid ay lumili sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, meron, yan, mga pagsubok yan. Minsan ang Panginoon binibigyan ka sa harapan mo na maaaring ikatitisid mo. Pero kung meron kang matibay na kaalaman, kabatiran, meron kang konbiksyon sa salita ng Panginoon, hindi ka mako-compromise doon sa mga bagay na maaaring ikatitisod ng bawat isa. Katulad ni Martin Luther, na sa kwarto niya, nagpakita kamukha ng ating Panginoong Hesus. Nadisyon niya na hindi pala ito ang Panginoong Hesus. Kwento yan ha. Siya'y mamamatay pag nagawa natin. Kung wala tayong matibay na kabatiran, kaalaman. Kasi wala ka nga namang alam. Sige, gagawin ko na ito, okay lang ito. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunan, ibig siya pinagpaunan, hindi mo siya binigyan ng advice. Siya'y mamamatay sa kanyang, tuloy, kasalanan. At ang kanyang matuwid na gawa, na kanyang ginawa ay hindi alalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisisatin sa iyong kamay. So, yun ay mga pangangaral, mga salita sa Book of Ezekiel. Magano na tayo, maglulundag na lang tayo mga kapatid. Hebrew chapter 10, lagay mo Hebrew chapter 10, may mabibitin na ako. Lagay mo na lang sa Hebrew chapter 10, 36 and 38 verse para hati-hatiin na lang natin ang oras. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo nakuha na pala yan. Ano man lang, 20, verse 38. Verse 38 na lang. Ayan. Huwag lang 37. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ang aking kaluluwa. Sa ano tayo? Diyan na lang tayo. Chapter 6. Para na tayo. Kukulangin ng oras. Verse 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal. Ano ba ibig sabihin dito? Minsan bibigyan natin pagpapalaga ang mga trabaho natin. Nako, magtatrabaho ko kasi kailangan ko. Di ba? Sino bang hindi nangangailangan? Sabi nga doon sa ibang salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all those things it shall be added unto you. Ang lahat ng pangangailangan ay siya idaragdag na lamang. So, ipinaprioritize ng Panginoon doon, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian. So, ganun ang salita ng ating Panginoon Hesus. Sabi dito, hanapin na at magsigawa tayo sa mga pagkain na huwag yung napapanis. Ano ibig sabihin? Kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na wala nga. Ano ba ang ibig sabihin nun? Yung salita ng Panginoon yan ay ang pagkain natin ng ating kaluluwa. Na ito'y tumatagal. Ito'y walang hanggan. Yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya narito tayo, di ba? Para makinig na kanyang salita upang tumanggap ng pagkaing tumatagal. So, salamat sa Panginoon at narito tayo lahat. Hindi lang mamaya kakain tayo sa pagkaing magugutom mo tayo uli. Pag inuun natin, ano na yun? Masama na amoy nun. Yun ay napapanis, nabubulok, nangangamoy. Pero ang pagkaing espiritual ay tumatagal. Amen ba?
sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sino ba anak ng tao? Walang iba kundi ating Panginoon Hesus, sapagkat siya'y tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Lahat nakasalalay sa ating Panginoon Hesus. Ang lahat ng ating mga pagtitis o ano man nating gagawin sa buhay na ito. Amen ba? Babakapan tayo, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ako nga laging ganun eh. Panginoon, ang mga problema kinakarap namin ng asawa ko, o Diyos, hindi namin magagawa ito. Mga utang na hindi namin kayang bayaran, Panginoon, tulungan mo po kami. Salamat sa kapangyarihan ng Panginoon. Salamat sa kabutihan niya. Bigla na lang, oh, salamat. Natatapos ang problema. Sige, tuloy mo na. Saan na tayo? 27 na ba yun? 28. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin? Nagtanong na yung mga nandoon. Upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos. O, ito may kinalaman sa atin. Mamaya, magtanong kayo. Mamaya. Brother Ryan, magtanong kayo. Kung ayaw nyo magtanong sa akin, okay lang, mabuti na, hindi ako mapapagod sa inyo. Tanong kayo kay Brother Ryan, kaya Brother Richard, magre-relax na lang ako mamaya. Then said unto him, what shall we do that we might work the works of God? Ito'y napakahalaga. Magtanong po tayo, ano na magagawa kanina? Binanggit na yan. Kaya nagkakaroon lang ng connection. Connecting ang ano natin. 29. Sumagot si Jesus sa kasali, sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampaltayan. Iyan ang kanyang sinugo. Wala tang ibang makikita kundi ang aral at salita ng Panginoong Hesus. Sabi kami ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Doon tayo mag-rely sa Kanya. Sa Kanya mga aral at sa Kanya mga salita kung paano nagpaanyaya ang Panginoong Hesus. Mag-aral kayo sa akin at pasanin niyo ang aking pamatok. At bibigyan ko kayo ng kapahingan ng inyong kaluluwa. Para naiintindihan nyo, malapit lang tapusin ko to. John chapter 4, verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Kung paano na ginawa ng Panginoong Jesus na ginampanan niya ang utos ng kanyang Ama, ay ganun din tayo. Merong binata na natupad niya ang kautusan dahil siya naging bahagi sa lumang tipan. Mayaman, ruler of the Jews, na nagtanong kung paano matatanggap ang buhay na walang hanggan. Anong sagot sa kanya ng Panginoong Hesus? Sumunod ka sa akin. Kung tatalakayin natin yung mahaba. Basahin niyo sa Matthew chapter 19, verse 16 up to 30. Dahil ang pinakikita doon ay sumunod ka sa akin. Pero hindi niya nagawang sumunod. Kasi pero mo naman sabi ng Panginoon Hesus sa kanya, ibenta mo lahat ng pag-aari mo at pagkatapos mong maibenta lahat ng pag-aari, ipamigay mo sa mga dukha. Hindi niya kayang gawin yon. Pero ang pinakikita ng Panginoon doon, kung ano ang kalaga ng buhay na walang hanggan, mapasayuman ang sanlibutang ito kung sa emperno ang bagsak mo. Anong kabuluhan? Anong meron ka na mundong ibabaw na ito? Kaya nga si Brother Chip, natutuwa ako eh. Sabi ko, nag-umpisa tayo dito. Kabilang ka sa mga nag-umpisa dito. Salamat at bumalik ka na. Meron pang kasama. Talaga naman nag-additional. Di ba? Nag-multiply. Thank you, Lord. Makakasama natin yan sa gawain. Ay, Jesus, alam ko yan. Sige, tuloy mo. Ano tayo? Sabi dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y kanya, at siya'y nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo wala sa akin, ay wala kayong magagawa. So, kailangan nating, kumbaga, sa ating mga sariling salita, gumapit tayo na maigi. Tayo magpakatatag, huwag tayong bibitaw kung tayo naiugpong. Kumbaga, kumbaga na i-wielding tayo, kailangan huwag tayong
matanggal sa pagkaka-welding o pagkakakapit sa kung saan tayo ikinapit. Dahil kung paano sinabi ng Panginoon, ako ang puno, na kung paano bakit tayo naging sanga, dahil ang tunay na mga sanga ay mga Hudyo. Ngunit tinanggal sila, tinapya sila, at ang ipinalit ngayon, tayo. Malaking, mahabang aralin yan. Salamat dahil tayo mga hintil, na dati hindi naman tayo mga sanga. Dahil tayo mga ligaw na ulibong ligaw. Kaya ulibong ligaw. Iniugpong tayo. So, ano na tayo? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 12? Tayo ay katawan ni Kristo. Pag ikaw ay katawan, kung ikaw ay kamay, maraming gawain ang kamay. Kung ikaw ay mata, marami kang titingnan. Kung ikaw ay, bulsa, dudukot ka sa bulsa. Kung may pera ka, magbabagi ka. Kung ano pa, kung tenga ka, makikinig ka. Bilang katawan may ulo. Di ba ang Pilipinas mayroong Pangulo? May presidente, di ba? Ang ating Pangulo, walang iba kundi ating Panginoon Hesus. Siya ang nagpapatupad sa ating mga paggawa, pagtupad. Nakukuha niyo, naiintindihan niyo mga kapatid? Tayo ay bahagi. Tayo ay katawan. Sabi dito, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, kailangan manatili tayo nakaupong. Manatili tayo nakakabit. Kung tayong inaikabit na sa ating Panginoon, manatili po tayo. Huwag tayong padadaig sa kaaway. Nahihiwalay. Ako, hihiwalay na ako. Kasi ayaw ko yan si Brother Alex na nagsasalita. Ayaw kong naririnig niya sa pulpito. Masakit sa kalooban ko. Gusto ko na lang, yung gusto ko yung pakinggan yung iba. Kasi meron ganun eh. Parang kinaiinisan mo. Tuloy na. Pagod na rin ako. Dapat na makakaya ko. Titiisin ko kung anong pinagagawa sa akin ng panahon. Sa verse, sunod ng verse tayo. Wala na bang verse ta? 15 na ba yun? 5 to 9? Kung ang sino man hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunan at mga ihagis sa apoy at mga susunog. So, kung hindi ko natatalakayin, i-elaborate, sunod mo na lang. Alam nyo na yan. Yan ang magaganap sa kaukuli-huling sandali ng bawat sa atin. Ituloy mo sa verse 7 yata. May na kasi mata ko na. Sunod na verse tayo, kapatid. Tatapusin ko na yata dito. Susunod ko na ang Revelation chapter 20 verse 12. Kung kayo tapos na yan. Ayan, sunod ng verse tayo. Oras na. Hindi ko malalahat ang aking mga inihanda. Sabi dito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. So, meron din pala naghihintay. Meron tayong hihintaying reward sa Panginoon natin. Pero yung makasama natin na ispat na sa atin. Di ba mga kapatid? Ako sa kalooban ko, sabi ko nga sarili ko, makapunta lang ako sa lugar na ipinangako niya. Doon lang ako sa pinakadulo. Kayo na sa unahan. Doon na ako sa pinakagilid na yung hindi na ako makita. Masaya na ako doon. Basta makarating lang ako doon. Yun ang feelings ko. Ay, kahit pa kayo umupo pa sa katabi ng Panginoon Hesus, okay lang sa akin yun. Kahit tungtungan na lang ako ng Panginoon, okay na sa akin yun. Oh, kahit gawin na lang akong basahan. O ikaw, trapo ka na lang sa gate. Ikaw ang gawing pagpasok ng mga papasok. Gawin ka na lang, pamunas ng paa. Okay na sa akin yun. Yun ang kalooban ko eh. Basta ang mahalaga sa akin, nandoon ako. Ako niyo ako, kapatid. Gagantihan ang bawat isa sa inyo sa kanyang gawa. So napakalaga
Yung palang iniating sa ating magawa ay matupad natin. Wala tayong ibang choice. Wala tayong ibang option. Kundi gawin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. Then that is the final. Tatapusin ko na sa Revelation 22 verse 12. Doon ko na tatapusin kasi oras na. Salamat sa inyo. Kahit naglaktaw-laktaw na talaga ako. Ayan. O, tapos na pala dyan eh. Ilagay mo nga sa Revelation chapter 3. Tatapusin natin dito. Verse 2. Sabi dito, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. O, habang buhay tayo, gawin natin. Sapagkat wala akong masumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Hop, aminin natin yan. Tuwing nagkakamali tayo, walang nasumpungang kabanalan sa atin ng Panginoon Hesus. Bagamat inangkin tayo mga banal ng ating Panginoon Hesus, nandoon ang pagkakilala niya sa atin. Tayo'y malinis sa kanyang paningin dahil sa ginawa niyang pagtubos sa atin. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. Nais kong umawit. Pwede ba? Ayaw ko kasi tumatay ako na hindi ako maawit. Sabay niyo ako, kapatid. Mawit tayo, gawin nating dalagin ang awiting ito. At pagkatapos ibibigay natin kay Brother Ryan, may 5 minutes pa naman ako. Marami ako linaktawan, pero okay siguro yun. Sana naman, nakatulong yung pagtayo ko ito sa inyo. Sabayan niyo ako, kapatid. Ang pag-awit ng ito, gawin natin na nagmumula sa ating puso. Tumayo, mga backup singers, tulungan niyo ako. Yung dating kinakanta. Yes, Lord, hallelujah. Nais namin umawit sa iyo, Panginoon. Nagmumula sa kabutoran ng aming puso na walang pag-alinlangan, na merong katapatan sa aming mga bibig kasing ito, Panginoon. Ito ay aming dalangin sa iyo, Olia. Amen. Ang buhay kong ito'y Sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya. Amen! Yes, Lord. Hallelujah. sa biyaya mo. Magpapatuloy ako. Yes, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon. Dahil kami tunay na mga mahina, marupok. Wala kami magagawa sa aming sarili kung kami ay walay kayo. Lord, kailangan namin sa aming buhay. Mga maling katayuan namin sa buhay, Panginoon. Ituwin mo po kami, Lord. Na kami ay mangarating, mga pagtagumpay. Magawa namin ang iyong kalooban, Lord. Mayroong lakas Yun po ang aming wakas dahil kaunan ng aming mga buhay nito ay may paglingkod namin ito sa iyo, Panginoon, na may katapatan at mayroong mga pagtitiis, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. puno ng kagalakan. Pinatawag ko si Brother Ryan. Kahit minsa'y napapagod ang aking isipan, pagsubok may magdaan, di ako pababayaan. Buhay ko'y may katiyakan dahil sa biyaya mo. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa pag-asa sa ating Panginoon na sa biyaya niya makakapagpatuloy tayong lahat, hindi sa ating sariling kakayanan at lakas, kundi sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig.
Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pagkat nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong for last time sa chorus, mga kapatid, dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo, sa biyaya mo. Amen, Lord. By your grace, Lord God, help us, Lord, to endure, hallelujah, all things, all the trials, Panginoong Diyos, sufferings. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Naway lahat kami ay makapagpatuloy at matapos namin ang takbuhin sa pananampalataya, O Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroong lakas hanggang wakas dahil, amen, mayroong lakas, mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Ayos kung ikaw yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, ang magtiis hanggang wakas, sila ang maliligtas. Hindi lang ito about kaligtasan. Hindi lang ito about katubusan. Ang ibig sabihin, ang magtitiis hanggang dulo, sila ang makakaabot hanggang dulo. At para maabot daw po natin yung dulo, mga kapatid, hindi sariling lakas ang kailangan natin. Lakas ng Diyos. Sabi na Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Nang hina si Pablo, nang problema siya sa kanyang sarili, dahil mahina siya, sabi niya, I am Aba siya, mahirap. Miserable. Sabi niya, yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. At yung mga bagay na ayaw niyang gawin, ng mga bagay na hindi maganda, siguro sa ugali niya, siyang nagagawa niya. He prayed to the Lord. Sabi doon 3 times a day, he prayed unto the Lord. And then ang Panginoon sumagot sa kanya. Sabi ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for thee. For in weakness, my strength made perfect. Sa kahinaan, ang kalakasan ko ay nagiging sakdal. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating kapatid, Brother Alex, sa kabila ng katandaan, 68 years old. Marami na pong iniinda sa katawan. Minsan bilang tao, nag-aalala po ako sa kanya. Dahil sa init, at yung tatay ko, alam nyo naman yung storya ng tatay ko, habang nasa pulpito, doon siya nang hina. At minsan bilang tao, pag nakikita ko si Brother Alex na umuubo-ubo. Bilang tao. Pero bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, nagtitiwala ako sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Iba yung pagiging tao sa pagiging anak ng Diyos. Bilang tao, mahina tayo. Pero salamat, merong na-born again sa atin. May isang buhay tayo sa kalooban natin na umaasa tayo sa Diyos, mga kapatid, na kahit hindi kaya ng laman, kaya ng Diyos natin. Kaya ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Ang ganda ng paksa sa araw na ito kay Brother Chad. Take heed to the ministry that you have received in the Lord and fulfill it. At kay Brother Alex, add to your faith the work of righteousness. Amen. Amen.